And good day mga kanyors, mga ka-farmers. So welcome back naman sa aking channel at sa aking page, Shorter TV page. So nandito tayo ngayon sa ating munting kambingan. So update lang, meron po tayo ditong dalawang buntis na inahin. Isang hindi pa nabuntis, yung dalawa. Tapos meron tayo ditong nabili na Boer Anglo na 4 months old, yung barako natin. So update tayo dito dahil meron tayo ditong inahin na mga anak na malapit na, kasi makikita natin yung kanyang yung didi niya, yung other niya sobrang laki na, at yung niya, yung nipple niya nakababa na. So yun yung isa. Actually maliit yung tiyan ng isa, pero isa malaki na. So ginawa ko po na mag video ngayon, mag vlog dito kasi nakakalungkot na nangyari kahapon while kami ay nasa simbahan. Na iwan dito yung pinsan ko, pamangkin. So hindi ko sila nasabihan na kunin yung baka sa labas. So ang nangyari po ay hapon ko na nakuha, kasi yung baka naman hindi naman namin pinapasok pag tanghali kasi mas sila, matibay sila sa pagdating sa init sa sikat ng araw. So yung pinapasok ko yung kalabaw lang. So pagkahapon alas 4 na, only to found out na bali na yung yung paa. So dito tayo nag-video sa kambing kasi ito yung parang dito tayo babawi. Failure kasi tayo sa baka. And then sa baboy naman mababa yung presyo ngayon, nasa 140 na lang daw yung live weight. So napakababa. Kasi kumpara natin sa presyo ng nakaraan, nung hindi pa tumaas yung presyo ng feeds, dahil nga yung reason sa yung mga gira na nangyayari, tumaas yung feeds, pero mas mataas dun yung yung presyo ng live weight. Ngayon ay bumaba, nasa 150. Nung nakaraan 160, ngayon bumaba 140 na lang. So as a farmer, hindi po tayo susuko. Marami mga challenges sa atin bilang isang magsasaka or mag-aalaga ng mga hayop. Hindi tayo susuko. So na failure man yung baka natin, kakasimula pa lang ay yun, ibibenta natin yun ng mababang presyo para kukuha natin yung kahit hindi naman yun sa kapital natin, makakuha tayo ng mabenta natin. Sa baboy naman, yun nga, failure dahil mababa yung presyo. So dito tayo sa kambing, huwag tayo guys sumuko. Failure man tayo sa ibang livestocks, dito tayo sa kambing. So ayan, malaki nandyan, mga anak na yan, yung isa. So ito ay future breeder naman to. Maganda yung build up ng katawan, malaki, malusog, matangkad. At ayan, babae. Ito guys ay I think buntis na rin dahil malaki na yung din yung tiyan niya. Active naman yung ating barako dito. Ayun siya, yung itim. Yung itim yan, yung barako natin. So ito yung buntis. So pagkalahatan meron tayo ditong 5 na kambing. 4 na inahin or babae, isang lalaki. So hoping na makapag-produce tayo ng magandang anak ng kambing. So hindi tayo susuko guys ng mga challenges. Hindi naman yung ang buhay guys, hindi naman yun biglaan, asinsok agad. So kailangan natin dumaan sa proseso. So trial and error, meron tayong mga failure, pero we are learning sa mga failure na nangyayari sa buhay natin. So hindi ko rin alam yung reason bakit na anong nangyayari sa baka natin, pero may Diyos naman tayo sa mundo na nakakita na yung kakayahang magsingil kung sino man talaga yung kamali. So lumalaban naman tayo ng patas guys, wala tayong inaargabyo na tao, wala tayong niloloko, wala tayong inaapakan. But I am so thankful na mayroong taong sumusuporta sa akin. Shout out to Sir Brian from Florida, USA, always giving support
sa aking mga dreams or mga goal ko dito sa pa-farming. Thank you so much. So yun lang guys yung update. So hoping na maparami natin yung kambing natin kasi hindi natin maitatago na nasasaktan tayo guys sa nangyayari sa kambing, yung presyuhan ng baboy. So meron pa naman tayong ibang alaga dito guys. Meron pa tayong itik, may pabo tayo, manok. So medyo failure din yung manok natin kasi ulan, parang rainy season na. Hindi tayo binayaan na magkaroon ng maraming sisiw, pero meron naman tayong mga nauna dito na mga sisiw na kayang magiging breeder din sa sunod yung itik natin. So 10 itlog, isa lang yung napisa. Failure guys, pero siguro depende sa management din. Sa pagkain okay naman kasi yung pinapakain ko sa baboy ganun din pinapakain sa kanila. Pero sa pagdating sa sa yung housing nila or yung fencing, kung saan sila, siguro medyo sila disturb. So yun itong baboy natin guys, yung update lang sa quick tour. So, ito ay 1 month buntis na sa nung 30 siya, May 30 siya na natin. So July na ngayon, sobra na isang buwan. So ito yung active natin na patining. 3 dito yung sa akin, sa kapatid ko yung isa. So ito naman ay future natin na breeder din. Kasi maganda yung build up ng katawan, mabait. Babae ito guys, babae. Maganda yung build up ng katawan, malusog at maganda yung kanyang pangangatawan. Tapos yung behavior niya guys, hindi siya malikot. Yung mga manok natin, pabo. So mayroon tayong future plan guys, yan area. Magtatanim tayo dyan ang gulay as another source of income while waiting sa mga ibibenta natin ng mga alaga dito. So yun guys, so yun nga kasabihan, yung ang sabi nga sa kanta, ang sumusoko ay hindi nagwawagi, ang umaayaw ay di nawawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. So failure man tayo guys, marami tayong challenges na kinakaharap pagdating sa baboy, yung baka natin. Punta natin guys, before I end this video, pakita ko po sa inyo yung nangyari sa baka natin. Mayroon mang failure guys, pero yun nga, isusuko para sa ating mga pangarap sa buhay. Lucas, so guys, papakita ko sa inyo yung baka natin. Ayan, yan guys, tingnan nyo, binubuhat nyo yung paa niya kasi nga bali niya guys, bali. Hinihintay ko lang yung buyer na pupunta dito. Tingnan nyo guys, yan, hindi niya na maigalaw. So hinihintay ko na lang yung buyer pupunta dito kasi bibenta natin guys. So i-update ko kayo guys kung magkano ang bili nito sa sa ating baka. So actually yung presyo nito guys, na-acquire ko to ng 24K, and then nagbayad ako sa delivery fee na 1,000. So nasa 25 to pangkalahatan guys. So i-update ko kayo guys kung magkano yung yung benta nito, yung bili nito. Thank you for watching guys, and see you on our next vlog. Thank you and God bless.